At dahil nalagyan na natin ng ipot ng manok ang ating plat, tatamnan na natin to ng buto. Ito na yung buto natin na pipino poinset variety. At ito tapos na nating pina-pre-germinate. Napapansin nyo may mga tubo na siya, kaya lang nilagyan ko na ng pang coating. Yan, may tubo na siya. Magiging indication niya na tuloy-tuloy na ang kanyang pagtubo. Dito sa bawat butas, ayan, nilagyan ko na yan ng ipot ng manok. Ayan, para tuloy-tuloy ang paglago ng ating halaman. So kung napapansin nyo, hindi pa natin nalinisan ang bawat pagitan ng tudling, pero lilinisan natin yan pagkatapos nating mailagay ang mga buto. Sa pagtatanim, paglalagay nito, huwag lang nating ilagay sa mismong ipot ng manok ang buto para hindi siya malalanta. So ganito yan, tabunan natin ang ipot ng manok ng lupa, ganyan. Tapos dito natin ilalagay ang buto sa gilid para hindi masyadong diyan natin ilagay. Pwedeng dalawa para siguradong mayroong, pag may namamatay, may isa na tutuloy. Okay, kaya dalawa ang ating ilalagay na buto sa bawat hukay. Ganon, tabunan ng bahagya ng lupa. At mamaya diligan natin ng tubig para sisibol agad ang buto. Ganun lang, madali lang ang pagtatanim ng pipino. Tanggalin lang natin yung mga yan, tabunan ng lupa ng bahagya ang ipot ng manok, dahil ang ipot ng manok ay masyado yang maanghang para sa tanim. At lagyan natin ng buto. So hanggat maaari, piliin natin yung magkapareho ang kanyang tubo na buto, yung may sibol na, para sabay silang lalaki. Tabunan ng bahagya ng lupa. 3 araw buhat ngayon, makikita na natin ang kanilang tubo. Tanggalin lang natin yung mga damo. Ayan. At tabunan natin ng lupa. Ito sigurado magiging malusog ang ating tanim na pipino dahil sa ginawa nating pamamaraan. Mag-like at mag-subscribe kayo dyan sa ating YouTube channel, at nang sa gayon ay makapagsubaybay kayo sa ating mga ginagawa dito sa ating munting farm. Napapansin nyo, tigang ang lupa dahil madalang ang pag-ulan dito. Ayan.
tigda 2 buto ang ilalagay natin. Tinamnan ko na to dati ng pipino at nakapag-harvest tayo ng medyo hindi naman marami, pero talagang mayroon tayong harvest. At ngayon muli nating tatamnan. Tingnan natin kung okay pa ba ang kanyang performance. Kahit na binalikan na natin. Pero dati hindi natin yun nalagyan ng ipot ng manok ang tanim natin na pipino dito. Ngayon medyo nilagyan na natin dahil parang nauubos na nila ang ang vitamins na lupa. Simple lang ang pagtatanim, guys. Ganito lang kasimple. Ito pag naulanan to, pagdaan ng mga ilang araw, sisibol na ang ating tanim na pipino. Dati madaling namatay ang ating tanim na pipino dito dahil nagkaroon tayo ng pagkakamali. Nag-spray tayo ng herbicide, tapos yung in-spray nating herbicide ay masyadong matapang. Kahit hindi natin in-sprayhan mismo ang tanim na pipino, naaapektuhan. Kaya ang nangyari, nasira agad ang ating tanim. Kaya yon ang pagkakamali natin. Kaya muli nating tinamnan. Konti lang ang harvest natin sa ating tanim na pipino dito dati. Napapansin nyo may mga baging kasi muli nating tinamnan dahil sa pagkakamaling iyon. Ngunit kahit ganoon pa man, nakapag-harvest pa rin tayo ng mga ilang kilo. Bawi pa rin natin ang ating puhunan. At para hindi masasayang ang ating ginawang gapangan, ito,
muli natin tinamnan. Ito mayroon pang mga sili dito. Harvest natin ito mamaya. Mag-comment at mag-subscribe kayo dyan para sa susunod na update natin sa ating tanim dito masubaybayan ninyo. Tigda 2 buto ang ilalagay natin para talagang mayroong matutuloy. Kung matutuloy ang dalawa, edi mas mabuti, mas maigi. Ito mayroon pang ito'y buto na pinagkainan nating sweet melon at sinubukan nating itanim dito, kaya lang hindi natin naalagaan. Gayon pa man, sabay natin ang pag-alaga sa ating tanim na pipino kung magbunga ba siya. Alamin na lang natin yan. Ito mayroon namang sili dito. Dalawang buto. Sana magkakaroon na tayo ng magandang harvest nito. Hindi katulad ng una nating tanim dito na pangit ang naging resulta. Talagang hindi tayo naka-harvest ng maganda doon. Ito mayroon na namang melon. Hindi na natin yan tatamnan dyan. Tanggalin na lang natin ang mga damo. Yan may melon. At sabay natin yung alagaan. Ito pa, meron pa dito. Namumulaklak na siya kaya lang pangit ang kanyang dahon. May mangilan-ngilang tumubo sa tinanim nating buto dito. Buto ng melon. Hindi natin alam kung tutuloy ba ang pagbunga nito. Although may bulaklak na siya. Medyo matagal na kasi yan 2 linggo na siguro or 3.
hindi natin naalagaan, kaya delayed ang kanyang pagtubo. Sideline na kasi natin tong pagfa-farm natin. Hindi talaga ito ang pangunahing kabuhayan natin. Kaya kung napapansin nyo, kulang sa alaga ang mga tanim natin. Dahil sa isang linggo, isang beses lang tayo makapunta dito. Yan. Ito ang resulta sa isang taniman na hindi masyadong focus. Dahil hindi naman ito ang pangunahing kabuhayan natin. Tayo ay pumupunta lang dito once a week. Dahil Lunes hanggang Biyernes mayroon tayong trabaho. Isa akong public teacher. At during my leisure time, during weekend, pumupunta ako dito ng isang araw, isang beses, para magkakaroon ng tanim ang ating lupa. Kung napapansin nyo, talagang madamo. At nagtatanim din tayo dito ng niyog. Ayan, may niyog yan. Ito ang focus natin hanggat hindi pa lumalaki itong mga tanim na ito. Niyog, mayroong langka, at dyan tinamnan na natin dyan ang mga niyog at papaya. Habang hinihintay natin ang ito tulad ng niyog, ay tinamnan natin ng mga madali ang gulay pananim. Mayroon din tayong kasaba dyan. Ayan. Pero talagang napapansin nyo, madamo. Yun na nga ang sinasabi ko, kapag nagtatanim tayo na kulang sa alaga, ganito ang mangyayari. Pero gayon pa man, mayroon tayong ma-harvest. Kaya tanim lang tayo ng tanim kahit kulang sa alaga. Anyway, sapat na para sa pangangailangan ng pamilya. Ito, mayroon na naman tayong sili. Yan o. Tingnan nyo. Masyadong marami ang bunga. Ayan. Pwede natin tong i-dynamite. Lagyan natin yan ng giniling na karne. At balutin natin ng lumpia wrapper. At saka prituhin. Magiging dynamite na. Masarap to. Masarap yan. Pwede rin natin yung pansahog sa ating mga lulutuing mga karne. Yung sili na yan. So, tuloy tayo sa ating pagtatanim ng pipino. Lagyan ng 2 buto. Kahit mababaw lang ang pagkabao ng buto, okay lang. At mas maganda, mas maigi kung madidiligan kaagad para mamasa-masa ang lupa at hindi mamomroblema ang buto. Madali siyang mag-ugat. Sana'y pala rin tayo at makapag-harvest tayo nito ng konti.
Yung mga mga kasama ko sa trabaho minsan, dito na sila bumibili sa akin ng gulay tulad ng pipino, okra, dahil mura lang ang binta natin. Dahil nga hindi natin ibinenta sa palengke. Pag sa palengke kasi mahal na. Ilang tao na kasi ang involved sa marketing. Kadalasan kasi ang nangyayari sa merkado, palengke, yung magsasaka, mayroon niyang komprador, tagakuha ng kanilang mga ani, at saka tapos yung makuha nila, pupunta na yun sa palengke, kukumprahin na naman yan ng mga vendor doon. So dalawang beses nagkaroon ng patong sa presyo ng mga paninda sa palengke, kaya mahal. Ang magsasaka, maliit na presyo lang ang mapupunta sa kanya, at talagang bawat tao na involved sa trading magpapatubo yan. Kaya ang magiging kawawa ay yung consumer, yung mga direktang namimili sa merkado. Sila yung kawawa dahil sila yung bibili sa mahal na produkto. Kaya ako, sa aking pagbenta ng aking mga munting ani dito sa bukid, mura lang. Dahil hindi naman tayo nagbebenta sa palengke mismo. Pero mas mahal din ng konti sa bentahan ng mga magsasaka, dahil direkta natin sa consumer. Kumbaga, bibigyan din natin ng hustisya ang ating pagsisikap at tiyaga. Pero ganun pa man, makakamura pa rin ang bibili, dahil yun na nga, mas mura siya kaysa palengke. Pero mas mahal naman siya kung kumpara sa direktang benta ng mga komprador doon sa mga magsasaka. Yun ang kagandahan ng pagtatanim, na ikaw mismo ang magbibenta sa mga consumer. Kung naisin mong ipareho sa presyuhan sa merkado, pwede naman. Kaso ako, hindi ko ginawa yan, dahil naaawa naman ako sa mga bumibili, at okay na sa akin yung maka income ng konti, yung magkakaroon lang ng tamang patong batay sa aking ginawa. Yun lang. At sana pala rin tayo ng konti at makapag-harvest tayo dito sa ating tanim. Pipino, madalas ko na tong itanim dito, dahil talagang madali lang siya. Madali lang. Sa loob ng mga ilang buwan,
mga 1.5 buwan matapos natin itong maipunla dito, makapag-harvest ka na. Mayroon ka ng maani. Kaya hindi ka maghihintay ng matagal sa pagtatanim ng pipino. Madali lang talaga. Kung tutusin nga, kung ito, ang taniman kong ito, kahit hindi ganong malawak, yan. Kung full time ko tong trabahuin, yung sahod ko sa aking pagtuturo, talagang mas malaki ang kikitain ko dito. Dahil sa pagsasaka, napapansin ko talaga, nakikita ko talaga ang potential income kapag seryoso ka dito. Ito nga, kahit pakunti-kunti lang, kung buwan-buwan kang magtatanim ng pipino, talagang mayroon kang maaani. Halimbawa, ito, sa isang plot na ito, kung mahaharbisan to sa kanyang buong lifespan, makakapag-harvest ka dito ng more or less 30 kilos or 25 kilos. Tansya ko, or kahit 20 kilos lang, tapos ibebenta sa merkado. Kasi ang presyohan nito hindi mawawala sa 70 or 80 pesos per kilo itong pipino. Tapos ibebenta ko lang to ng 50 pesos. 50 pesos lang ang bentahan ko. So sa plot na ito, ang magiging income ko ay 50 times 20. Magiging 1,000. 1,000 ang kikitain ko sa isang plot lang. At ito ay kikitain ko sa loob ng 1.5 buwan. At nagkakaroon ako dito ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plot ang tinamnan ko. 20 kilos lang ang bawat plot na ma-harvest ko sa buong lifespan ng pipinong ito. So ilan ngayon ang kikitain ko sa 7 plot na ito? 20 kilos times 7, 140. So 140 times 140 kilos times 50. Ilan na ba yan? So sa 100 kilos mayroon ng 5,000, di ba? 5,000 na sa 100 kilos. So kung pala rin aabot ng 150 kilos, so magkaroon ako ng income na 7,500. Di ba magandang kitaan na yan sa sideline ko sa pagtatanim lang ng pipino? At hindi lang ito ang tinamnan ko ng pipino, itong plot, meron pa doon. At kahit sideline lang siya, talagang nakakatulong sa pamilya, sa pangangailangan namin. Kahit hindi natin masyadong naaalagaan, talagang nagbibigay siya ng bunga. Kaya kahit papaano, talagang hindi ko hinayaan lang nakatiwangwang ang lupang ito.
Dahil nga nakakatulong siya sa pamilya, nakakatulong siya sa aming mga pangangailangan. At kung gusto mong subaybayan ang ating ginagawa dito, kahit na hindi masyadong tutok ang ating ginawa, pwede kayong mag-subscribe at nang masubaybayan nyo kung talaga bang mayroon tayong ma-harvest. I-update ko kayo every time na mag-harvest tayo dito kung bawat harvest ilang kilo ang ating makukuha. Nang sa gayon ay magkakaroon tayo ng idea kung sa 7 plot na ito ilang kilo ang ating ma-harvest. At gagawa natin yan ng computation kung talaga bang kumita tayo sa ating pagtatanim ng pipino. Ayan. At hindi naman masyadong mahirap ang pagtatanim. Ito na nga, kahit hindi pa masyadong, kahit mayroon pang damo-damo, tinamnan na natin. Ngunit nilagyan natin ng proteksyon ang ating buto. Yan, nagkukulay pink dahil nilagyan natin yan ng insecticide para kahit papano ay hindi kakainin ng insekto ang ating buto. Tutubo siya na may proteksyon laban sa paninira ng mga insekto, lalo pat hindi pa natin masyadong nalinisan ang area. Mahalaga na yun ang gagawin natin. So bukas, araw ng Lunes, holiday, kaya namumursigi tayong magtanim dahil bukas ililinisan natin to. Lilinisan natin ang mga kanal na yan. So bonus na sa akin dito pag may holiday, dito ako nagtatambay sa aking farm para makapagtanim. Yan. Isipin mo na lang na sa bawat buto na ilalagay mo, ano yan, ito may uod sa bawat buto na itatanim mo ay talagang mag-harvest ka ng 1 kilo. So 1 kilo bawat buto ang ma-harvest mo. Kapag nagtatanim ka ng 200 na buto, 200 kilos din ang ma-harvest mo. Ganun dapat ang iisipin mo sa pagtatanim. So 200 kilos times 50. Tumataginting yan na 10,000 pesos. Yun. Talagang mayroong pera sa pagtatanim ng pipino. Kaya hindi talaga ako tumigil sa pagtatanim ng pipino. Dahil yun na nga, may pira dito. Yan, tapos na natin ang isang plot. At talaga namang madamo. At bukas atin tong
Anuhin. Linisan natin ang area na ito para tutubo sila ng maayos. Magiging maayos ang kanilang pagsibol. So dito na naman tayo. Dito na naman tayo sa isang plat na ito. Atin munang tanggalin ang mga mga damo para hindi siya magiging sagabal sa pagtatanim. Kayo, kung mayroon kayong mga lupa na bakante, nako, sayang kung hindi nyo tamnan nyo. Huwag kayong tatamad-tamad lang. Sayang ang mga lupa na hindi man lang natamnan.